Investigasyon sa pagpatay kina Emerson Lozano, M. Sensin at Benson Evangelista. Sumisetro sa isang carnapping syndicate. Isang hot air balloon naglanding sa dagat sa Australia. At ang highlights ng Part 1 ng premiere ng American Idol Season 10. Huwag pauli! Tutok na sa unang balita! Magandang umaga, narito na mga unang balita. ₱40 na flag down rate sa taxi sa Lunes pa may papatupad. Yung kasi ang unang araw na itinakda pa ng LTFRB para simulan ng recalibration ng mga metro ng taxi. At dahil 22,000 taxi ang pumapasada sa Metro Manila, kinakailangang i-reschedule po ang recalibration. Ang mga taxi na nagtatapos ang plaka sa numero 1 at 6 ang makakalibrate ngayong buwan ng Enero. Ang ibang pang unit naka-schedule naman sa mga susunod na buwan. Payo po ng LTFRB sa mga pasahero para matiyak na pwede nang maningil ng dagdag pasahe mga taxi driver. Tingnan muna kung mayroong kulay dilaw na sticker na nakadikit sa kaliwang bahagi ng windshield ng taxi. Huwag din daw kalilimutang humingi ng resibo. At kaugnay po ng balitang yan, mausap natin live sa studio si Ma'am Sonia Del Mundo, ang Public Relations Officer ng LTFRB. Ma'am Sonia, good morning. Good morning po. So kung wala yung meter issuing receipt, unang-una hindi sila pwedeng maningil. Opo. Pag wala yung sticker na dilaw, hindi rin pwedeng maningil. Hindi rin po pwede. Very strict po kami dyan. Okay, so by Monday, meron na rin ilang mga taxi na tumupad na po sa calibration. Opo, unti-unti na ho yan kasi mag-uumpisa ho ang ating calibration ng 8 o'clock in the morning. Opo. Up to 5 o'clock. So, on the average, mga 300 taxi units ho ang pwedeng i-calibrate, inspected, and resealed. Eh, yung bago ipatupad dapat ngayon yung increase, wala bang nagpa-calibrate? Wala pa, sir, kasi ang umpisa pa lang. Ang calibration ho ay inuumpisahan sa mga suppliers ng mga taxis. Sila ho ang magka-calibrate niyan. Pagkatapos ho makalibrate, dapat ho dun sa calibration na yun, nagbayad na sila, meron na silang resibo, may number na. Kasi may number na ho yun pagka nagbayad sila sa LTFRB ng increase of rate. So, may 300 piraso na ho na taxi units ang pwedeng makalibrate na yon ng araw na yon. Okay, ulitin natin, ano pong batch yung sa Lunes? 1 and 6, ending 1 and 6 po. Opo. Kailangan very strict po ang observance natin ng schedule kasi ito ho yung normal din naman na pagreselyo at pag-inspeksyon. Mga ilang oras ba itatagal na isang unit? Sir, siguro kasi inspection resealing, iikot ho kasi yan eh. Oo. Siguro mga 5 to 10 minutes. 5 to 10 minutes. Okay, yung susunod na mga ending, 7 onwards, kailan to? Opo, meron ho kami dito. From yung ending ng 2 and 7, February 15 to March 11. Okay, linawin lang natin, hindi 1 to 6. Yung 1 and 6. 1 and 6. 1 and 6. So, yung dulo ho ang ating determining number. So, susunod 2 and 7, kailan po 2 yun? and 7, February 15 to March 11. Tapos yung 3 and 8, March 14 to April 4. 4 and 9 endings, April 5 to May 2. And ending 5 and 0, May 3 to May 25. So, abutin pala tayo ng kalahati ng taon bago makumpleto yan. Opo. So, handa po tayo sa Lunes, Ma'am Sonia? Yes, sir. Okay. Umpisa ho na. Ano po pa yung LTFRB sa mga pasahero para matiyak na hindi magtatalo, no, yung pasahero at yung taxi driver? Dapat ho makita nila sa insignia pa lang dun sa unahan ng kotse, sa may windshield, sa left side ng taxi, pag nakaharap sila sa taxi, makikita ho doon yung sticker na yellow. Tapos meron ho dapat yung taxi ng resibo na ini-issue, plus meron ho siyang selyo na metal doon ho sa mismong meter. Okay. Kung wala yung meter issuing receipt tapos wala rin yung dilaw, hindi naman pinagbabawal silang bumiyahe, ano po? Hindi po. Okay. Pwede ho silang bumiyahe. Okay, ngayon, kung babiyahe man sila at lumang rate pa rin ang dapat nilang singilin. Dapat po lumang rate pa rin ho, flag down na 30 pesos at 250 per 300 kilometer. 3 meters. Pero dapat mag-issue na rin sila ng resibo.
Hindi ho ba? Pwede rin dapat ho mag-issue sila ng manual na resibo. Na mano-mano. Nire-require ho yun. Okay, doon sa mga gusto pang ikangay linawin ito, saan pa pwedeng tumawag, Ma'am Sonia? Pwede ho silang tumawag sa 426-2526 or 426-2534. For complaints naman ho, pwede ho silang tumawag sa 426-2515. Okay, paiwan lang po yung schedule para ma-announce uli namin. Opo. Okay, maraming salamat po. Salamat din Sonia po. Del Mundo po, Public Relations Officer ng LTFRB. Makapanayam din po natin si Leonora Naval, ang presidente ng Association of Taxi Operators in Metro Manila. Ma'am Leonora, good morning po. Good morning, Rhea. Alright, ano pong masasabi niyo dito sa sistema ng LTFRB na magkakahiwalay na buwan na recalibration ng mga metro ng ating taxi? Pabor ho ba sa inyo to? Paborito sapagkat para hindi tayo magkagulo-gulo dahil hindi makakaya ng receiving ground kung ito ay bubuhos. Aha. Kaya kinakailangan talaga by number. So wala pa ho talagang mga units na sumubok na magpa-recalibrate dahil mag-uumpisa pa lang ho sa Lunes. Kasi kung nagpa-recalibrate sila ng maaga, hindi naman sila pwedeng magpasada. Dahil effective lang ito ay sa Monday. Correct. Oo. Kaya kung sino man ang nagpa-calibrate ng una, hindi pa sila pwedeng maningil. Hanggat hindi pa nila na-undergo ang requirement sa pagpapatiling. Doon ho ba sa miyembro ng asosasyon nyo, lahat ho ba ng taxi ay may meter issuing receipt na? Hindi naman lahat. Yung mga brand new na mga unit, ito talaga ay required na magkaroon na ng meter issuing receipt bago lumabas. Aha. Ngunit yung mga luma, ito ay hindi pa bago, hindi pa meter issuing receipt ang kanilang ginagamit sapagkat nung nakaraang patakaraan ano lamang manual. Kaya yung iba, kaya doon sa ating desisyon, pwedeng maglagay ng ng printer. Ngunit hindi naman ito, hindi ito wise kung gagamit pa tayo ng printer sapagkat ang printer ngayon ay kailangan din i-rehistro sa BIR. Pero i-impose nyo na ho to sa mga miyembro nyo na bumili na itong meter issuing receipt para makasingil ho sila ng bagong flag down rate. Tama yun. Talagang nire-require namin lahat na bumili na ng bagong meter issuing receipt sapagkat ito ang ipatutupad sa katagalan dahil yan ay matagal ng plano ng ating gobyerno na i-upgrade ang ating mga taxi at magkaroon ng meter issuing receipt katulad sa ibang bansa. Alright, Ma'am Leonora, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga. Salamat. Leonora Naval, ang presidente ng Association of Taxi Operators in Metro Manila. Isang grupo ng mga commuter kinwestiyon ang napipintong pagtaas ng pamasahe sa MRT sa gitna ng mga aberya tulad na lang ng pag-usok ng tren kahapon. Pero ang palasyo lalong iginiit na napapanahon na ang fare hike upang mapaganda nila ang serbisyo ng MRT. Narito ang report ni Rida Reyes. Hindi na umabot pa ng Santolan Station ang tren na ito ng MRT na galing Cubao Station matapos huminto sa kalagitnaan ng biyahe. Sa kuhang ito ng CCTV, makikitang naglalakad sa gilid ng riles ang mga pasaherong bumaba mula sa tren. Si Vanessa Cortez, inabutan naming nanginginig at nangingilid ng luha habang ikinikwento ang nangyari. Karangkada ng konti, may sumabog. Sumabog siya ng konti, umusok sa amin mismo. Sa coach to mismo. 6 na pasahero ang bahagyang nagasgasan. Meron pa ngang napilayan matapos makipagtulakan sa pag-unahang makalabas sa umuusok na tren. May 1 oras din silang hinul sa ticketing booth ng istasyon bago tuluyang inilabas at isinakay sa mga rumispondeng ambulansya. Sa paunang pagsisiyasat ng pamunuan ng MRT, pumalyang mechanical brake ang sanhi ng insidente. Pero sa inspeksyon kinahapunan ng ilang opisyal ng MRT na eksklusibong nakunan ng GMA News, nagbago ang kwento. Nakita na po ng ating mga technician na nagkaroon po tayo ng